regalo ang taon ng kabataan sa akin. Sa kamusmusan, nagkaroon ako ng mundo. Para sa akin, ang pagkatuto sa pagbibisikleta noon ang pinakamahalaga at pinakamasayang nangyari sa aking buhay. Pero hindi pala ganun ang realidad ng mundo. I remember the day we met. 'Twas a spring day, how can I forget? 'Twas a day that God smiled down at me and led me straight to you. I recall those early summer days, our hearts afire, our love ablaze. Such a blessing that our Father gave, a love time can't undo. Nadya, onyo ka da! Magkakape na kita. Gusto na itida pa na ribo. Ayun no, malakas na yung permit. Onyo! Ano na nanaribo ka? Nagsisinilpon ka man la. Ayun. Yaya ding kape. Tara. Yaya din. Salamat mama. Ano? Si Babang pala niya saan? Ando na, nagdadamo na sa kanyang mga tanim. Punta ka kasi. Oo, kasi gusto niya malawak yung nadadamuhan niya ng mga tanim. Yok! Ang kape mo. Ate. Ano ba yan, Nalabas anak? ka ng cellphone. Ikaw, magabi ka pa. Hindi yun maganda nagsisilpon lagi, anak. Nakakasira yan sa mata. Bukod dyan, yung kalusugan mo, aapektuhan pa dyan. Silpon ka ng silpon eh. Sorry po naman. Bakit nga ba hindi pa ako nag-boyfriend?
Oh, anak, ito na yung gatas mo. Thank you, May. Ba't lang lagi nangihiisip mo? Ito na. May, ito nga po pala yung maintenance ng tapang tsaka nagpapong gastusin dito sa bahay. Anak, nakakahiya naman sa'yo. Salamat dito, ha? Pasensya ka na. Hindi kasi ako makatanggap ng labada kasi ang sakit ng likod ko. Si Mami talaga. Pamilya tayo, di ba? Kaya tulong-tulong tayo. Ah, May. Ito nga po pala sa tanong mo. Napaisip lang po ko. Kailan ko po ba malalaman kung pwede na ako mag-asawa? Anak, ang pag-aasawa ay hindi yan minamadali. Hindi yun katulad ng iba na kung ano yung nakikita sa mata yung ngayon. Para sa atin, ipinagpapanata muna natin. Sama tayo, humihingi ng pahintulot. Ang ama, ang nabibigay sa atin ng mabuting asawa. Alam mo, May, the best ka po talaga. Ah, May, ano nga po pala yung love story niyo ni Papa? Anak talaga. Kasi ganito yung anak. Hoy, Nadja! Saan ka pupunta? Tapos po ako sa trabaho. Kamusta naman yan? 2 months na. Pang ilang anak mo naman yan? Pangalawa na. Paglabas nito, susundan ko. Talaga? Oo, para marami akong mahingian. Kapag marami akong anak. Wow! Yes! Joke! Ikaw naman. Ako naman, pag nag-asawa ako, hindi ako magpapakasal. Para pag nagkamayroon kami ng problema, madali akong makakaalis. Ikaw, Nadja, kailan ka mag-aasawa? Kailan ko mag-aasawa? Ay nako, ikaw ginagawa mong investment yung pag-aanak. Ikaw naman ginagawa mong biro yung pag-aasawa. Alam nyo kasi sa amin, ganito yun. Ay, naku, Nadja. Concern lang naman kami sa'yo. Paano kung tumanda ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Ganito kasi yan, makinig kayo. Hindi naman kasi yung layunin ng pag-aasawa, biro-biro lang o ganun. Kasi yung tinuturo sa amin, kapag gusto mo nang mag-asawa, dapat handa na yung puso't isipan mo. Hindi dahil sa mag-aasawa ka lang, dahil nga sa napaglilipasan ka na ng panahon. Oo na nga, sige na nga. Opo naman. Tara na, samahan na lang kami sa... O sige na nga, ano, pagpapil natin. Buti na aga, Prince. Oh, ate, alas 5 pa lang nga. Aga mo ah. Buti may stock na dumating kanina, patulong ako. Alam mo na, need ko kasi i-edit at i-post yung bago kong vlog. Oo nga pala, madami ka ng followers. Ilan na nga ulit yun? 50K na. Oh, grabe, Chris. Sikat ka na talaga. Alam mo, ate, wala na ako dito. Isasama kita. Sino nang mag-manage nitong business mo? Hindi sila mami at daddy. Hello, my beautiful Nadja. Tabi ka ba? Bakit po? Bakit po, Kuya Rola? Bakit pa kasi kuya magkasinilagyan naman po tayo? O siya, sige na nga. Bakit nga ako kape? Kasi pag umaga, ikaw yung hinahanap ko. Alam mo, ikaw, Kuya Rola, kung mag-iinis ito si Ate Nadja, tulungan din na lang ako mag-ayos habang wala pang customer. Kaya ate, tuloy ka sa makalawa? Oo. Alam mo na, second year high school. Onyo, sa bagay. Dito kasi sa atin, kulang yung opportunity. Gusto ko sana kitang isali sa vlogging ko. Kaso alam mo naman, hindi naman mahilig mag-social media. Pero pag hindi ka matuloy, wag kang mahiyang magsabi sa akin. Siya si Onyok, ang bunso at nag-iisa kong kapatid. Palangiti, palabiro, masayahin. Sa mata ng marami, isa siyang batang
punong-puno ng pagkukulang. Pero para sa amin ni Mamay at Papang, walang kulang sa kanya. Late bloomer siya kung tawagin sa siyensya. Kaya madalas, tampulan ng tukso o di kaya napapagtripan ng mga kaidaran niya. Masakit para sa amin na nadadawit siya sa ganong mga bagay. Pero, na-amaze ako sa kapatid ko na to. Kasi, kahit nasasaktan na siya, hindi siya nagtatanim ng galit o puot kanino man. Dalangin po namin sa'yo, Ama, sambahayan po namin. Adya, may problema kayong dalawa. Ito kasi pang si Luke. Kita kong naninigarilyo. Ano? Unyak naninigarilyo ka? So ba yan, Onyo? Hindi naman po yun, Papa. Ayusin mo anak, ha? Opo, Mamay. Hindi naman ako umayaw sa pagbarkada mo, na. Pero sana, pipiliin mo rin kung ano ang gagawin nila, gagawin mo. Makinig ka sa papang mo na. Totoo yung mga sinasabi niya. Unahin yung pagtupad, higit kanino man. Kasi anak, gusto namin kahit mawala naman kami o mawala man kami rito, manatili kayong matatag sa pagtupad nyo ng inyong mga tungkulin. Matibay na kulihan, makapangyarihan. Anak, ano pa nasabi sa'yo na gusto magpaalam ka na pupunta ka ng Maynila? Okay naman po kay Chris, May. Tsaka sabi niya, huwag daw akong mahiyang magsabi sa kanya kapag hindi ako matuloy. Bait din yung anak. Baka si Chris na, no? Eh, yung kapatid mo, kailan mo ba siya kakausapin? Nagtatampo ka pa ba sa kanya? Hindi naman po, May. Wala naman po akong tampo sa kapatid ko. Gusto ko lang pong ipaunawa kay Unyok na hindi po tama yung ginagawa niya. Kaya nga may inspired ako magtrabaho sa Maynila para makuha ni Unyok yung gusto niyang course sa college. Basta nak, ha? Pag nandun ka na sa Maynila, lagi mo kaming tatawagan, ha? Yung, ano ba yun? Yung tawag, ano ba yan? Yung video call ba? Ha? Sige ka, pag hindi mo kami tatawagan, pupuntahan ka namin sa Maynila. Si Mamay talaga? Huwag kang mag-alala, May. Malay mo, doon ko makilala yung pinagpapanata ko. Yes, ngayon ako talaga. Dating maliit na cute, ngayon dalagang-dalaga na. Cute lang ba, May? Di ba maganda din mana sa'yo? Ay, ito, dadalhin mo ba to? Hindi na, May. Hindi mo namang... Ba't kaya di pa sumasagot si Grandma? Chat ko na lang kaya. May, ang aga ko po dito sa bus terminal. So, wala pa pong bus. You know, namasagad ako nila Mamay. Tumawag niya. Hello? Hello, May? Po?
Dahan-dahan lang. Sige. Ano po? Dahan-dahan lang po sa pagtanggal ng tsinelas niyan. Okay. Sino po pa? Pasensya ka na, anak. Ito kasing si mami mo, sabi ko, huwag ka nang tawagan eh. Anak, paano naman kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Si Onyok, hindi ko rin makontak. At saka bago lang ako dito sa cellphone una yung pangalan mo nakikita ko dito. Ayos lang po yun, Pang, May. Magtatampo naman po ako kapag di mo sinabi sa akin. Nasaan ba kasi itong si Onyok? Paano anak yung paggalis mo? Gastos mo na ata yung inupin mong gagamitin pang-umpisa sa Maynila. Ayos lang po yun, Pang. Ang mahalaga po, safe kayo. Tapos, iwas-iwas din po sa init. At uminom po kayo ng maraming tubig pag nasa palayan po kayo. Sige, basta ituloy mo lang punta mo sa Maynila. Halika rito, mama. Ipo ka muna. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kinakabahan ako. Wala kang anak natin. Alam mo na yung kalagayan ng anak natin eh. Pero masyado magalala. Makikita natin si Uno. Alala na ako sa anak ko. Baka ano nang nangyari doon? Baka nasagasaan na yun. Oh, May! Bakit po? Ano nangyari? Yung kapatid mo kasi. Alam mo si Onyok eh. Takot daw kasi may ganun sana ng kapatid mo. Baka ano nang nangyari? Okay lang yan, Ma. Hanapin natin si Onyok. Hanapin natin. Hindi ko kaya na mawala ang kapatid mo. Makikita natin si May. Asan na ba kasi itong batang to? Onyok! Onyok, nag-alala kami sa'yo. Saan ka ba kasi galing? Para saan ka ba galing? Ba't ka ba umalis ng bahay? Hindi namin alam. Nag-alala ako sa'yo. Hello po, ako po ang kapatid na Michael. Pangulong kaliwa po ako ng lokal na malapit po dito sa kung saan nangyari yung riot. Nagkagulo po kasi yung mga tambay at estudyante. Buti na lang po, bago pa man mapagkamalan, nakasama ito si Onyok. Siya po ay nakatakbo doon sa kapilya. At nakahingi po siya ng tulong doon sa mga nagbabantay na scan. At dahil nga din po sa kanyang pagmamadali, nahulog daw yung kanyang ID. Yun po yung nangyari kanina. Salamat ha, kapatid. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Tulong mo sa amin. Anak, atas ka muna. Ba't gising ka pa? Pang, nag-overthink kasi ako. Paano kung wala ako ng mamisan? Alam mo lang, kung sa isipan ng nakararami, nakakatakot talaga ang kamatayan. Nakakadurog ng puso kapag may namatay, isa sa mahal mo sa buhay. Pero harapin natin ang realidad. Kami, kami ni mama mo, mawawala sa tabi mo. Si Papa naman pinapaiyak mo ko. Sige. Ang ibig ko lang sabihin na darating talaga sa buhay ng tao ang kamatayan. Basta kayo, mga kabataan, huwag kayong mananakan sa sarili niyong kakayahan. Kayo ang kinabukasan ng iglesia. Kaya kapag kayo naman ang pumasok sa buhay may asawa, yun din ang ipamamana nyo sa magiging anak ninyo. Katulad namin, kanina may tumawag kay Onyok.
Ano munang ginawa natin? Nanalangin tayo. Alam mo na, mahal ka ng kapatid mo. Alam ko, hindi mo pa siya kinakausap. Simula nung nakita mo siyang naliligarilyo. Dear ate, sorry kasi alam ko nagtatampo ka. Hindi po talaga ako yung naninigarilyo. Pinilit lang po ako pero hindi ko sinubukan kasi naalala ko lagi ang payo ni Papang na umiwas sa masamang barkada. Good morning, Papa. Aga mo magising ah, alas 5 pa lang ah. Narinig ko kayo ni Mama yung nagkakape eh. Kumusta naman yung mga assignment mo? Natapos mo kagabi? Natapos ko na po gagabi, Papa. Sabi kasi ni mamay mo, binubuli ka raw sa school. Opo, Papa. Pag ganun, hayaan mo na sila. Huwag mo na silang pansinin. Sige po, Papa. Iwasan mo na lang sila para hindi na lumala ang problema, no? Sige po, Papa. Napakabait ka na ka. Opo. Kaya ka ba tutuloy ulit ng Manila? Yun na nga eh. Hindi na nga matuloy-tuloy yung papunta ko sa Maynila. Yung mga nakaraang taon. Yung isang buwan. Isang linggo. Diba? Sa bagay. Kasi pag umalis ka, sino naman mag-aalaga ka ulit? Isa nga rin yung problema ko. Ate Nadja! Hello, Chris. Hi, my beautiful Nadja. Thank you, nagbalik ka sa akin. Hoy, Kuya Roland, huwag mo nga gaganyan-ganyanin si Ate Nadja. Baka mamaya umalis ulit siya. Alam mo, Ate Nadja, sobrang sayo ko kasi bumalik ka. Ikaw lang naman kung nakakaunawa tuwing nagsusungit ako eh. Salamat, Chris. Ako, wala yun. Saka, ano plano mo ngayon, ate? Ayun, ipon ulit. Tapos, saka na ako magpaplano. Ay, nako. Sige lang magstay ka dito hanggang kailan mo gusto. Tsaka, baka mintubi mo na talagang sumama sa vlogs ko. Ito, oh, nakita mo na ba to? Yung bago kong prank? Prank? Alin? Saan? Nag-live kasi ako kagabi. Tapos, kunwari, prank ko yung mga viewers ko na kunwari hinahabol ako ng mga kidnapper. Tsaka, nakidnap ako. Grabe, ang dami naniwala. Alam mo, di ba bawal yan? Ikaw talaga? Paano ka paniniwalaan ng mga tao? Yan ang uso ngayon, tsaka madami na gumagawa yan. Ano ka ba? Ay, naku talaga si Nadja. Hindi marunong sumunod sa mga trends ngayon. Ako nga, oh, tingnan mo, pugi-pugi ko dito. Dami naglalike sa akin, nag-aad. Ay naku, ikaw Kuya Roland, isa ka pa. Paano ka paniniwalaan yung profile mo, hindi nga yung sarili mo? Kahit naman sa personal, pugi naman rin ako kung ako lang yung sasagutin mo. Siguro ang swerte-swerte mo. Yan, Kuya Roland. Kaya hindi ka sinasagot ni Ate Nadja kasi hindi ka trustworthy. Ang dami nga nag-add sa akin sa FB. Samantala, naglandfall ang Bagyong Pablo sa silangang bahagi ng Samar ngayong umaga bandang alas 5:15 ng madaling araw. Taglay ang hangin umabot sa 290 km/h at pagbuksong aabot sa 350 km/h. Tinatayang nasa 1,032 na ang sugatan at mahigit kumulang 1,000 ang hindi pa natatagpuan.
Nung mga oras na yun, naisip ko, bakit parang halos lahat ng magagandang plano ko hindi umaayon sa gusto ko. Lahat ng plano ko sa buhay para sa ikabubuti ng kalagayan ni Mamay, ni Papa, lalong-lalo na ni Ono. Wala na akong halos itinirang pagpaplano para sa sarili ko. Kahit sobrang ingay ng mga tao, wala akong ibang marinig, kundi ang boses na nagsasabi sa isip ko na wala na ang kaisa-isa kong kapatid. Kung saan-saan ako naghanap, sana nasabi ko sa kanya kung gaano siya kamahal ng ate niya. Pero nung nakita ko siya, inihanda ko na ang aking puso sa kung ano-an ang magiging pasya ng Panginoon Diyos sa amin. Pinagkatiwala ko na sa Kanya kung ano man ang mangyayari. Kagaya ng kung paano ipinagkatiwala ko sa Diyos ang magiging buhay namin nung mawala si Mamay at Papa sa amin. Matagal na po kayong wala, May. Ha? Ngunit kailanman ay hindi po mamamatay ang mga aral na ipinamana niyo po sa amin, Demonyo, na sa anumang sitwasyon ng buhay ay lagi po kaming sumampalataya, magtiwala at umasa sa magagawa ng Panginoong Diyos sa amin. Noon, nagsagad ako nila Mamay, tumawag na. Hello? Hello, May? Po? Sino to? Ha? Alam po. Pag-ibig niya'y banal buhay na bigay ay nabigay. Pataya maglilingkod sa Diyos itong sandali ngayon na.
Saan ang masakit? Ang manibela po kasi tumabingin. Pwede po kang magpatulang manibela? Hindi anak, mawawala ng direksyon pag walang manibela ang bahay. Laging itunuturo sa atin ang pamamahala. Sa anumang sitwasyon ay sumampalataya, magtiwala, umasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Isang regalo ang taon ng kabataan sa akin. Sa kamusmusan, nagkaroon ako ng mundo. Para sa akin, ang pagkatuto sa pagbibisikleta noon ang pinakamahalaga at pinakamasayang nangyari sa aking buhay. Hi, Kuya Roland! Hi, Chris! Uy! Nadja! Iba ka na talaga ngayon ah. Ate Nadja! Grabe, iba na talaga. Miss ko kayo. Grabe naman. Ako pa rin naman to. Kasi nga pala nung unang pagkakasal ko sa'yo, di lahat naman talaga yung mga biro lang. Ayos lang yun, kuya. Kayo naman. Ah, kuya! Para sa'yo nga po pala. Basahin mo yan, ha? Subo yan. O sige, sigurado makakasal. Ikaw din. Excited na nga ako eh. Tagapagligtas, itinuro niyang tamang landas upang ang tao'y maligtas, sa parusa ay makaiwas. Ano ba naman ito si Chris? May payong niya. Iniwan na naman. Hindi na ito kakasya sa bag ko. Marami na natin dala. Hi kuya, hello po. Hello. Kapatid ka po ba? Oo, mula ko sa lokal ng Burungan City. Hiramin niyo po muna itong payong kasi may payong pa naman po ako. Tsaka mukhang uulan. Salamat kapatid na... Hello po. Opo, caramel. Teka lang ha, mauna na ako ha. Nadia.
Alam mo yung pangalan ko? Kilala mo ko? Sa di inaasahang pagkakataon, dumating ka sa buhay ko. Ako nga pala yun yung Pangulong Kadiwa na tumulong kay Onyo nung nagkaroon ng riot. At ako din yun yung tumulong sa'yo nung natumba ka doon sa evacuation center. Bago pa man yun, madalas na kitang makita sa mga pagpupulong, sa pagtupad, at mga gawain, activity dito sa street. Ganun po ba? Ikaw ang hiling sa ating Ama, ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay, at sa tamang panahon basbas at ibigay umaasang diringgin. Ikaw at ako'y pagbubuklurin. Ang pag-aasawa ay hindi yan minamadali. Hindi yung katulad ng iba na kung ano yung nakikita sa mata yun na yun. Para sa atin, ipinagpapanata muna natin. Sama tayo, humihingi ng pahintulot. Ang Ama ang nagbibigay sa atin ng mabuting asawa. Abutin man ang kahit tagal, sa puso'y di mawawalay. Ikaw lang ang hiniling sa Ama, mahal kita mula pa noong simula. Sa panalangin ko'y tugon kanya, wala nang alinlangan pa. Ikaw ang hiling sa ating Ama, ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay, at sa tamang panahon basbas at ibigay umaasang